doon sa pag-born ni Jesus. However, in the olden times kasi, ang paternal na lineage, yun ang sinusundan. So kahit foster father lang siya. Si Elaine nasaan? Kasi Papunta na po, sinunod na po. Kasunod ko na. will come from the, Thank you. from the Lipid. Thank you, brother. Opo. So yun, kasi ang babae noon, second class na Si Pel, nasaan? Ano po, siya po yung Hindi sumundo. pwedeng wala ka, sabi ko, pilihan. Siya po yung ano, siya po yung... Pinatid po ako kayo na rito eh. Lagi ka lang wala. Una father ni Jesus, pangalawa father ng University. Saras Jill, Sharon. At saka protector, husband yun, yung protector ni Jesus. Inihanas ni God sa kanya yung anak Hindi, hindi na yun. Ready mo na. The character ni Saint Joseph na kaya. Hindi na po yun, ilang minuto mo lang yun. Makinig muna tayo. Siya din ang saint ng happy death. Kung gusto niyo na magkaroon ng happy death, mag-devotion kay Saint Joseph. Ano din siya ng good husband. At saka Happy marriage. yung mga laborers. At saka siya din pala yung saint ng mga realty. Maraming nagpapatutuo ng mga broker, mga agents na kay Saint Joseph sila dumudulo. Siya ang ano ng realty. So yun si Saint Joseph. Ngayon, mag-forward na tayo. In 1800, yung narinig niyo yung ano sa Loreto. Mexico ba yun? Mexico yata. Yung stairs na ina-attribute nila kay Saint Joseph. Kasi itong nangyari. Itong nangyari sa history ng oo, para mamaya, mag-ano na lang tayo. Kumain na lang tayo. So, ang miraculous staircase of Loreto Chapel in Santa Fe, New Mexico is a legendary spiral staircase built around 1878. Following a 9-day prayer by nuns for a solution to access their choir loft, a mysterious carpenter built the 20-foot structure without nails Ito yung tripod mo. or central support Ito yung tripod mo. without Hindi ko nadala. so, noong mga panahon na yun, ang ano kasi, ang problema, ang architect ng chapel died before completing a staircase. Gagawa sila ng staircase papunta sa choir na ano. Kaso lang ang ano, sobrang liit ng space na hindi nila alam kung anong gagawin. So before na-complete ng architect ang ano na yun, ang stair, namatay si architect. So ang ginawa ng nuns, nagnobina sila ng 9 days kay Saint Joseph para di ba carpenter din siya, para magkaroon ng solusyon yung ano nila, yung kung paano gawin yung ano yung stair na yon. So the sisters of Loreto prayed a novena to Saint Joseph, the patron saint of carpenters. So the mysterious carpenter, a man arrived with only a donkey and basic tools. One day, after na nagbibina sila 9 days, may dumating na mama na nakasakay sa donkey na hindi nila kilala. Tapos, may dala siya na basic tools. Tapos, sinabi niya na i-construct niya ang staircase, pero huwag daw siyang pakialaman. Huwag daw siyang, basta i-construct niya, tapos binibigyan siya daily ng pagkain ng mga nuns. So, basta ganun. So, over several, and this, nung matapos niya na yung gawa yung staircase, nag-disappear na siya, nawala siya, hindi siya binayaran. So, ang structure ng staircase, nababaffle or nasusurprise or parang namumroblema yung mga current na mga engineers at architect kung paano niya igawa kasi walang poste. Wala siyang poste. Tapos, ang isa pang kwento na ang wood niya na ginamit, mukhang daw wood nung panahon ni Jesus Christ, 2,000 years ago. Grabe yun. Tapos, so mataas yun. So,
is a known type, reported by some as type of spruce not native to the region. It was not ordered from local unit. Wala siya sa local na Cambodians. Pero sa ibang istorya, parang na ano daw nila na itong wood na ito ay a kind of wood during Jesus' time 2,000 years ago. So, the staircase remains a major attraction to the Loreto Chapel. So, nagiging ano ito, pilgrim place ito. Pilgrim place siya. So, ang dinadayo ito sa pagka-pilgrim. So, ang ano, ito spiral kasi ang staircase na ito. So, it is considered miracle for its structural defiance of gravity. Hindi nila mano kasi wala nga siyang poste, spiral. So paano niya na hold ang sarili din niya, lalo pa kung aakyatan siya. Wala din siyang nails. So yun ang ano. So it is considered a miracle for its structural defiance, featuring 260-degree turns, 260 pag ganun yung spiral niya, and 33 steps. It is a major tourist attraction. 33 steps. Edad ni Jesus nung namatay siya. So, yun ang ano. Sa architectural marvel, the staircase is built without a central support pole and does not use nails. Wala siyang nails. Rely instead on wooden pegs and the structure designed to bear weight. So, wala siyang nails, wala siyang poste. The mysterious builder, after the nuns prayed to Saint Joseph, a stranger arrived, built the staircase over 6 months, and disappeared without taking payment or revealing his identity. Hindi nila nakilala. So unique design and material. It has 33 steps, often associated with the age of Jesus, and makes 2 full 360-degree turns. The wood used as a type of spruce not native to the region. It is precious origin is unknown. The Loreto Chapel required access to the choir loft, but conventional stairs would not fit. The Sisters of Loreto prayed for a solution leading to the miraculous arrival of the chapel. So, enduring mystery. While various stories exist about the builder, the engineering of the staircase still leaves architects questioning its construction because contributing to its reputation as a miracle. So, kung gusto niyo ba makita siya? Or ayaw niyo na rin? Ay ma, gusto namin makita para kumpleto kwento mo. Yung chapel na ginawa ni St. Joseph. Anak ni Eli. Uy, alas 10 po yung ating ano oras eh. Yung pong ating assembly, alas 2. Oh, 1:30 pa lang. 1? 149 pa lang. Oh, yan na, parating na po yun. Darating na eh. Darating na yun. Sinundo na po siya eh. Sila na po kasunod ko. Ito yun o. Ito yun. Paikot-ikot siya. Wala siyang poste. 33 steps. Spiral. Ang ganda naman. So, ganon. So, may isa pa tayong i-discuss. Because it is Lenten, i-discuss natin yung mga yung hindi natin pinapractice na parang napapabayaan natin. Kahit ako naman napapabayaan ko yung mga practice na supposedly ino-observe natin ang Holy Week. So ano ba ang Lenten season? Ang Lenten season starts from the Ash Wednesday up to the Holy, ano ba tawag sa Wednesday, Nining? Hindi, yung Sunday, yung Wednesday bago mag Holy Thursday. Ash Wednesday, Ash Wednesday up to the Wednesday na bago mag Holy Thursday. Actually, ante, up to pang Sunday yun eh. Kasi yung, parang, yung Monday, Tuesday, Wednesday, parang Holy Week na siya. Holy Week na siya. Pero ang Easter tree doon, yun po yung Holy Thursday, Good Friday, tsaka Black Sabbath. Pero ang sabi dito, 40 days yun. Opo, 40 days. Siguro, pwede sa akin
day. Ganon, 40 days. So, ang Lenten na yun ay hinahanda natin ang ating sarili para sa para sa ano ba to? Para sa passion, death, Sa resurrection. Passion, Death, and Resurrection. So, ang pinaka-highest na misa sa buong Catholic Church is the Saturday. Black Saturday. Black Easter Saturday. Vigil Mass. Ayun oo, yun ang resurrection Yes. tayo. Kasi sa December, nag-celebrate tayo ng Christmas, but the December is without meaning kung hindi si Jesus nag-resurrect on the Easter Sunday. So yung yung birth niya on a December, walang meaning yun kung hindi siya nag-resurrect. Completion yun ng pagiging Diyos niya talaga, yung pag-resurrect. So, ang inaano natin kasi, may mga practices tayo na parang hindi na natin binibigyan ng importance. Like for example, yung ano, so ang Saturday is the feast of all feasts. So, tungkol naman sa, because ang Easter, di ba, parang ano ng forgiveness at saka ano, Jesus Christ, kasi inaano natin yung sacrifice niya to redeem the world. So, it is a grace of redemption. Pero on a daily basis, mayroon tayong mga grasya na minsan, hindi natin na-appreciate yung current na mga grasya natin, no? Yung nakakakain tayo, yung Hangin, may tubig. pero parang doon tayo sa future na hindi natin siguradong darating na gusto nating mangyari. So, ang grace na binibigay ni Jesus Christ is just sufficient for the day. Sufficient for the day because tomorrow will be another grace na ibibigay niya. So, yun ang ano. So, ang dapat na i-enjoy lang natin yung araw na ito kasi hindi tayo sigurado na darating pa yung mga future na yun. So, kung saan daw marami tayong kasalanan, mas marami siyang grasya na pinagod. So, oo, at saka gusto ni Jesus Christ na maging saints tayo. Di ba minsan, kung gusto natin na maging banal tayo, a million times daw na gusto ni Jesus Christ na maging banal tayo. Kita mo kung yung mga saints, mga best friends yung mga saints, sumusunod sa gusto niya. Yung nandyan yung humility, nandyan yung charity, nandyan yung pagmamahal. So yan ang mga saints na ano natin yun, kung model natin. So, kasi, ang ano natin dito, no? I-ano natin yung tatlong temptation ni Jesus Christ. So, isang temptation ay sinabi niya na kinempt ni Satan si Jesus na i-turn mo itong mga bato into bread. Pero hindi ni Jesus ginawa. Because kung hindi niya ginawa, kasi una, never na naging priority ng Panginoon yung pagkain. Kasi ang priority ng Panginoon is our salvation. So kaya hindi niya sinunod si Satan doon kasi pinakita niya na hindi ang priority ng Panginoon yung pagkain. Ang priority ng Panginoon is the salvation of soul. Tapos, Jesus reminds us that in the end, we will not be saved by what we do. Hindi tayo nasisave yung kung ano kumakain. So, Jesus did not save us from hunger, but came to save us from our sins. So, mayroon niyang gamot kung paano natin ma-counter yung temptation na kasi hinahalimbawa nila yan sa priority. Priority na i-turn yung into bread. So, ang antidote dyan is fasting. Kaya yung fasting, napaka-important para sa atin. Pero tayo kasi mga senior na 60 years old, mukhang din tayo.
Hindi na obligado. Kaya exempted tayo. Exempted na. Exempted, pero hindi pa rin tayo, ano ba to, yung we are not, bound, hindi tayo hinaharangan kung gusto natin. Pero because of mga health conditions, hindi na pinupromote ng simbahan. Pero kung kaya mo, so, fasting. So, mayroon tayong fasting, mayroong abstinence. So, ano ang abstinence? Refraining from eating meat for Catholic 14 years above. So, seniors are not exempted. Ang abstinence na sinasabi, do not eat meat on all Fridays of the year. Yun pala, hindi talaga pala tayo dapat kumakain ng karne pag Friday. All throughout the year. At ang nag-a-abstinence ay age 14 and up. Naku, sumakit pa dito sila. So yun ang abstinence. So, Fridays of the whole year as a day of abstinence. Lahat ng Fridays, walang exception. But it can have substitutes. For example, kung birthday mo na po sa isang Friday, pwede kang kumain ng karne. Pero, magbibigay ka ng alms sa mga mahihirap at or mag-pray ka or mag-upo na kayo dyan. Pero, generally, hindi siya ina-allow. Wala tayo. So, yan. So, Fridays of the whole year is a day of abstinence. But you can have substitute. If birthdays mo on Friday, you can eat meat, maghahanda. Pero may kaakibat kang sacrifice. Ate Roria, naghahalo lang ako. May kaakibat kang sacrifice. Basta ang pinag-usapan namin dito, Ate Rory, yung abstinence. Ate Rory, i-practice natin to because minamandate ng simbahan na ang Friday ng buong taon, walang pagkain. Hindi ka tayo ng karne. Pero ang sinasabi kasi na pwede tayong kumain ng karne. Kung may birthday ka, hindi maiwasan. Pero magbigay tayo ng sa mga poor at saka mag-pray tayo or attend mass. Basta magpakabanal. So, Nasaan si ano si Lynn? Ito sa Lent ha, ang Lent na pinag-usapan natin is from Ash Wednesday to Wednesday before ng Holy Thursday. 40 days yun. So ang Fridays ng Lent, ang Fridays of Lent, ilang Fridays ba yan sa 40 days na yan? Is a day of abstinence but cannot have substitute. Kahit nag-birthday ka pa during Lent season, at nag-fall ng Friday ang ano mo within that 40 days na from Ash Wednesday to Wednesday before the, hindi ka pwede talagang maghanda na sa siguro pwede mo sumuli sa ibang araw para maghanda ka ng so yan ang ano ha, yung Fridays ha, kasi tayo niyaya, we do not observe this, Hindi kami makain ng karnina. hindi natin ino-observe ito talaga yung ano, kami wala kami wala talaga Friday. Si Dulce, observe na observe eh. Ayaw niya. Hindi lang sinasuggest sa church. Sige lang hindi ka talaga kakain. So, for the whole Fridays na Lent, hindi ka rin kakain ng karne at walang substitute. Kung may birthday ka, ipupunta na sa mga araw para makain. Wala pa sila? Friday, Ayan na. 40 days na Ayan na sila. Pinarating lang itong mga to eh. Baka may darating pa kayong Ang bisita. Ash Week naman, Ash Wednesday and Good Friday are days of obligatory fasting for Catholics. So, ang Ash Wednesday and Good Friday, dalawang araw Makinig muna tayo sa lesson ni Ate obligatory Ano. yan na hindi ka na magpa-fasting ka. So, ano naman ang fasting? Fasting means we lessen our food intake. Kung ang abstinence ay hindi ka kakain ng karne, ang fasting naman ay bawasan mo yung kinakain. Hindi pagkain ang Bakit importante karne ang natin. in-emphasize na hindi mo Pagkain makain? ang pagkain. Because ang karne ay masarap siya. Kaya, ina-abstain ka dyan kasi kung ano yung pinakamasarap dapat, iwasan mo muna sa mga So, ang fasting naman, ililesin mo ang food intake mo in solidarity with those who do not have something. Parang inaano mo ba na wala silang
makakain, tapos ikaw kain ka makain. So, mag-fast ka para sinasamahan mo ng sacrifice. So, yun ang ano. So, ang fasting naman, this is not called, may Eucharistic fasting na sinasabi. Ang Eucharistic fast, you cannot eat 1 hour before communion. You can drink water, but you cannot drink other drinks. Water. Pero 1 hour before communion, wala ka talagang ano. Yan ang sinasabi ng Eucharistic fasting. Which hindi ko rin yan pinapractice na. Mga sinaunang teaching yan eh. Oh, pero ngayon, nire-revive ng ano yung ano. No food or drinks except for the 1 hour before communion. So, fasting helps us discipline our bodies. Kung mag-fast tayo, dinidisiplina natin ang ating katawan. Discipline against temptation. Kasi, pag discipline ang temptation, di ba malakas? So, dinidisiplina ang, it's one kind of disciplining ourselves to combat temptation. So, kung nagpa-fasting tayo, na yung hindi tayo kumakain ng marami, it is also one way of disciplining our body. Discipline against it. Fasting is opportunity for us to feel the pain of our human nature and look forward to heaven where there is no more hunger. So yun ang fasting. Reminds us also that we are not bodies, but we are souls. So hindi tayo puro kain ng hindi tayo pwede kain ng masasarap because when we feed our bodies, we also feed our souls. So yun ang ano. So, when you help others, make sure, pag magkawang-gawa ka ha, make sure na hindi mo pinaglalandakan ito at make sure na ang tinulungan mo ay hindi kaya ikaw na balikan at ang tinutulungan mo na yan dapat simba during Mass. Kasi kung tinulungan mo ng isang tao at hindi mo naman tinutulungan ang soul niya lumapit sa Diyos, wala daw kwenta yung pagka-generosity mo. Kung bigay ka lang ng bigay ng pera mo o pagkain sa mga manihirap o sino, na hindi mo man lang sila sinasabi na magsimba o nakadala ka ng kausiban, wala ka ng halaga. Kailangan magbibigay ka o physical and spiritual palagi. Kasi we are both made of physical body and spiritual soul. So, yan ang ano natin na kung magtulong daw, yung hindi pinaglalandakan, yung siguraduhin na hindi siya makaganti sa'yo, at pangatlo, kung magtulong ka ay dalhin mo sila sa Panginoon. Ano lang po. So, hence, bring those who help to Mass or else what you did is Bukat po, bukat. so, dyan lang muna tayo kasi baka para mag-start na tayo. Halika, sis. May mga sana yan. May nakukuha naman tayo. May magmano kayo. Ito. Gerald, Ate Rory, we shift our seat kasi 30 minutes lang to. Halika na, Gerald. Where are you? Saan si Gerald? Ito po na ito niyo. Ang baby namin. May pangbitin na picture. Halika na. Why na kita ibang electric fan? Oh, upo na